Nandito po tayo sa Internal Road at saka sa East Avenue. Bali to, ito po yung Internal Road kung saan mag-update po tayo yung nasunugan po na mga bahay. Yung mga bahay po na to ay nasunugan po nung March 6 pa po. Ito naman po ang East Avenue. Etong mga dumadaan pa po yung papuntang Cubao, EDSA at GMA. Ito pa ang East Avenue. Yung kabilang side naman po, ito naman po yung papunta na po ng Quezon City Circle. Tapos yung makikita naman po natin yung footbridge, ayan naman po yung kanto na yan ay papasok naman po Biluna, kung saan naman po ginagawa naman po yung ating bagong Metro Manila Subway Project para po sa East Avenue Station. Ito naman po yung Land Registration Authority o tinatawag din po na LRA. So dito po yung office nila. Tapos ito na po yung papasok na po ng Internal Road kung saan mag-update po tayo yung nangyari sa mga nasunugan nating mga kababayan. Dito naman po sa kabila, ito naman po ang LTO. Dito din po natin makikita yung SSS at saka po yung PSA na andito lang po dito sa area. Tapos malapit na din po yung East Avenue dito sa lugar. Maganda po pala yung pagkakagawa ng ating sidewalk dito. Kaya lang meron na po mga bollards po na nasira. Tapos eto po, meron din po tayo para sa bike po parking. Yan, kailangan lang po dito sa area naman po yung maintenance para lalong maging malinis po ang area. Yan, so tara na guys, puntahan na po natin yung area po na nasunugan dito po sa lugar po ng Pinyahan sa Internal Road. Yan, time check natin ay 3:20 ng hapon po. Yan, hello guys, nandito po tayo sa area po ng Internal Road kung saan po nililinis na po yung ating mga kabahayan dito. Mapapansin nyo po yung ating mga backhoe na ginagamit po nila para hukayin po etong mga debris. Today po ay April 12, 2026. Bali, ito po pala isa ko po ng Barangay Pinyahan, mga tropa. Halos mag-iisang buwan na din po pala itong nasunugan dito. Tapos nakausap din po natin si nanay na halos 35 years na din po pala siya nakatira dito sa lugar na to. Matagal na. Tapos nakausap din po natin siya, mukhang malabo na daw po sila makabalik dito sa area. Dahil ito po pala ay pagmamayari na din po pala ng private sector at sa government. Kumusta kayo dito kuya? Okay lang. Okay lang. Makakabalik pa ba kayo? Wala, meron daw, sabi. Meron naman. Mga kailan? Meron natin, di alam. Yun lang. Ingat po kayo ha.
Ano pala ang dahilan kung bakit nasunog pala dito? Dahil yung sa aso. Nandahil sa aso lang? Oo, yun. Aircon. Sa aircon. Ah, yun lang. Napabayaan. Pero ang grabe, ang lawak ng nasunugan. Oo, ganun niya ako eh. Anong oras po nangyari yun? Alas 9. Alas 9 kaya pala. Oo, mahalos lahat tulog. Okay. Buti naman, safe po kayo at hindi po kayo nasama sa yun lang. Yan, ingat po. Sana makabalik din po kayo ulit. Okay. Yan, maraming salamat po sa interview. Yan, ingat kayo. Marami po tayong kababayan muna na nandito po muna sa paligid ng internal road. Dito po muna sila nakatira. Dito po muna sila gumawa ng kanilang bahay. Malaki po yung lugar na nasunugan, mga tropa. Yan, nandito po rin ang ating mga kapulisan para magbantay po dito sa area. Yan, ang dami po tayo mga kababayan na nawalan po ng bahay. Dahil po sa sunog na nangyari. Halos magkasunod lang din po pala itong sunog na to doon sa nangyari po sa Intramuros. Ayun. Yan, so ito yung mga kababayan natin nakatira po muna sa gilid. Nagtatanong po tayo sa kanila kung makakabalik pa po sila. Hindi po nila masabi kung pwede pa po silang bumalik doon sa area. Ito yung mga kababayan natin. Ito, marami na din pong nakuha sila mga kalakal. Nagkakaroon po pala ng misa dito. Ito po ang kalagayan ng ating mga kababayan. Ngayon po ang pinagkakakitaan na lang po muna nila yung mga bakal-bakal na nandito. Ang dami din po pala nila nakolekta na bakal, no? O yan yung electricity, oh. Yan. Yan, so ito guys, yung ating ganap dito. Kaganapan. Naubos po ang ating mga kababayan. Grabe, no? Siguro yung time na nasusunog po to para siguro mala impyerno ang dating.
Sa dami po ng bahay na naubos. Halos lahat po sila nalagas. Pwede na po ito maging isang mall, no? Etong area na to. Sa sobrang lawak at sobrang laki. May mga bahay pa rin naman po natira na hindi po nasunugan. Ayan po. Yan, nandito po tayo guys sa loob ng nasunugan. Grabe, ang lawak pala yung nasunog dito sa area. Halos wala na po pala natira ng mga kabahayan dito sa area. Tapos yung ating mga kababayan po nagkakalakal po dito. Kumukuha ng mga kalakal para po meron po silang pagkakitaan. Ayan, halos naubos po mga kababayan, no? Grabe. Ito po yung kalunos-lunos na nangyari po dito sa area po ng Pinyahan. Dito po malapit sa internal road. Ito naman po yung NIA rin. North Road naman po. Palabas po ito ng EDSA. Tapos ito naman po yung mga kalakal ng ating mga kababayan. Dami nilang bakal na nakuha dito, maging sa yero. Dito po sa kinakatayuan natin mga guys, makikita nyo po na may bakod na po. Mukhang hindi na po makakabalik yung ating mga kababayan para tumira po muli dito sa ating area na nasunugan. Dito po binakuran na po. Mukhang hindi na po siguro makakabalik yung ating mga kababayan para tumira po muli dito. Nandito pa rin po yung iba nating mga kababayan na umaasa na sakaling makakabalik po dito sa lugar na to. Yan, ito po sila. Dito po muna na tumitira sa gilid po. Nag-aantay din po sila ng advice ng government kung saan po sila pwedeng lumipat. Maging ito din po pala, tinamaan din po na sunog yung ating mga transformer. Ayan, naabutan po na maitim. Yan ang lawak po pala ng kabahayan na nasunog po dito. Tapos dalawang backhook po ang gumagalaw at meron po din tayo nakikita na truck. Tapos yung ibang mga kababayan natin kinakolekta po yung mga bakal na pwede pa pong magamit. Yung nasunugan po pala dito ay March 6 pa po pala. Etong sunog dito sa area po ng Pinyahan sa may internal road malapit po sa NIA Road South. At ito din po pala yung nakita natin sa
nagba-viral po na video, yung nagbigay po ng relief goods si Bongo, yung sa Baldi po pala. Ito po pala yung lugar na yun. Yan, kahit ito pong puno ay hindi po nakaligtas sa sunog. Meron din pong nagbabantay dito na mga pulis dito sa area. Binabantayan po yung lugar. Ito naman po yung natanaw naman natin. Ito po yung mga bus na papunta naman po ng SM Fairview. Ito pong area po ay Nia Road South naman po. Tapos dito po tayo pwede magantay po ng mga gustong sumakay ng bus, aircon or hindi aircon, papunta pong SM Fairview or papunta pong Pabulacan. Yan, ito po yung mga bakal-bakal na pwede pa pong mapakinabangan dito. Yan, tuloy-tuloy pa rin po yung paghuhukay nila para sa mga debris po na nasunog po dito sa area. Malawak din po pala yung area na nasunogan po dito. Sabi daw ni ate magkakaroon daw po dito ng tenement pero hindi pa siya sure kung magkakaroon. Tapos etong ating sunog pala dito ay March 6 pa po. Matagal na rin, no? Ang cause daw po ng sunog ay dahil daw po doon sa meron po kasing nagpa-aircon ng mga aso. Mga nagka-malfunction po siguro yung ating aircon kaya eto nasunog pa ang isang barangay dito. Ang laki din po ng lugar, no? Pero dito naman po sa kabila, hindi naman po naapektuhan. Ito yung likod po ng PSA. Ayan, naging safe naman po siya. Maging dito din po sa kabilang building ay hindi na rin po inabot. Yun, yung mga kababayan natin ay tuloy-tuloy lang din po sa paghahanap po ng mga kalakal para mayroon po silang maibenta. Yan, para po tayo nasa tambak ng basura at ang mga kababayan natin ay kumukuha ng kanilang mga kalakal. Ito po yung building para sa parol and probation administration. Sako po siya ng agency ng DOJ. Yan, binabaybay pa rin po natin etong kahabaan po ng internal road. Yung mga meron po pala nagsishare dito.
So ito po yung mga bakal po, nakalakal. For the meantime, ito po muna latest update natin mga tropa is dito sa area po ng Tingyahan. Malapit po sa internal road kung saan po nasunog po ang mga bahay ng ating mga kababayan. Balikan na lang po natin ito muli sa susunod po na pag-update po natin dito sa area. Kung ano po ang mangyayari sa mga kababayan natin na nakatira po dito. Maraming salamat po ulit. Ito po ulit si JR Doria TV. Nag-update po sa mga kaganapan dito sa Metro Manila. God bless po. Have a nice day.